Hi mga kamukha! Welcome to my YouTube channel. For today's video, tayo ay magkokomento doon sa sinend na video ng aking kapatid na nasa Bicol kasi si Papa, William Bernal Tomon, ay isang kagawad sa aming baryo. To be specific is 2000 Miguel, Catanduanes, Bicol. So, may event. So, doon sa isang school na nag-public engagement siya, no? Nag-talk siya or nag-share. Siguro, hindi ko alam parang opening remark siguro or inspirational message kasi hindi ko pa rin tinapos. Nakita ko lang sa GC pero naisip ko agad na sabi ko, teka, i-video ko nga yung sarili ko, ano ba yung mararamdaman ko, ano kaya yung maiisip ko doon sa public engagement ni Papa. Kasi kilala ko si Papa, mahihain siyang tao kaya hindi ko alam kung ano yung magiging reaction ko din sa kanyang pagsasalita. So, panoorin natin ang sabay-sabay. Sige. Videoan mo. Okay, video kita. Nervous na yan. Sabi nga yung mag-ilangan yung tabi sa atong mga bisita dahil din sa yung nagpunta ko yan na ating banuan sa mga maestra, mga magulang. Bumabati siya. Sabi na ako tabi. Ako tabi nabigla ng pag-abot ko uyas na ako nabigla siya. Ano, di pa rin ka-adoy. Eh, nabigla ako. Hindi ko malayam. Okay. Substitute siya. Absent yung pinaka-magtotok. Hindi ko na ito. Pati, nawaya ka naman. Sa nga bakit tayo ni Paring Gadoy, alam ko ba na ang patutungan ni Paring Gadoy magayon manda. Kung niyang pasana, magayon na mag-ibahan mo. Hanggang sa matapos, may ibahan. Ano ba naman ito? Nagbibidyo? Oo, mali naman yung binibidyo mo. Si Papa yung video mo. Ayan. Sa mga bata, tabi, mag-ilis-pila sa nakamuling magayon Magayon. Ang maaon sa inyong mga magulang. Tama. Ako, buko ko man sa paghambog. Ikaw man ako, sir, ng teacher sa Manila. Ano nga siya? Maestro ang yan, tinuturuan, sabi ko kan. Ilalagyan siya sa Mayo, mapalibot siya sa Mayo, tapos, siyang kaibahan mga teacher man, mapataong sana sa mga bata. Yan ang siyang teacher sa Mayo. So, yun. Ano kasi actually, bago, pre-pandemic period, na uwi-uwi ako sa amin, nagpapalaro. So, parang, tries ko siya na gawa, consecutive years. Tapos, nag-pandemic na, tapos hindi ko na siya nagawa. Until now, magsi 6 years na akong hindi nakakauwi, hindi ko na siya nagawa. Kaya sinabi ko kay Papa, nung nakakwentuhan ko siya, na gusto ko sanang ganun ulit, magpalaro, ganyan. Natatapat kasi ako pag umuwi, December, maulan, ganyan. So kahit grabe yung bagyo, ganyan, yung ano. Kasi nalulungkot talaga ako personally. No? Parang bakit ganun, Paskong Pasko. Kasi 25 na 25, binabagyo kami, puro landslide. No? Tapos syempre, ang diwa ng Pasko naman talaga makikita mo sa mga bata. So sabi ko, para ma-feel ng bata, ito yung kailangan kong gawin. So, to cut it, no? Sabi ko kay Papa, tatry ko siya gawin ngayon. Kaso, May. So, sabi ko, piyesta na lang. Kaya, sinabi ng Papa ko na. Siguro isa pa, so nabanggit niya rin na may teacher nga daw siyang anak, no? So, nakaka-proud. Kasi, alam niyo po ba, nagdadrama ako nung nakaraan. Sinasabi ko lang na okay lang ako. Kasi nga, graduate po ako ng masters ko. Wala pong nakapunta kahit isa sa aking mga kamag-anak. Ganyan, mga kapatid or sila Papa, no? Naintindihan ko naman kasi wala nga kaming pera. Ako personally, no? Kasi nung graduate ako nung
college ko, nag-effort ako na mag-ipon, pamasahihan sila mama, yung accommodation nila dito, pag-stay nila, di ba? Syempre, gagastos-gastos. Ako lahat yon. Tapos sabi ko, nitong masters naman, of course, kakagaling ko lang din sa mga defenses. So, talagang napagastos din. Kaya sabi ko kala mama, sabi ko sa sarili ko, hindi ko kakayanin kung papapuntahin ko sila rito. Ayoko din naman mangutang ng gano'n, no? Kaya, ayun, sabi ko, feeling ko nun, sa pagdadrama-drama ko, walang, alam mo yun, parang walang naka-appreciate no, ng effort, ganyan. Diba? Drama-drama na. Hindi, ayan, siguro kasi, kahit ibang tao yung nagko-congratulate sa'yo, o sa akin na lang, may mga tao naman nagko-congratulate sa akin, sila sabihan ako ng mga bagay na positive about what I did, diba? Doon sa mga struggles ko, kino-commend nila yung effort na ginawa ko. Pero siguro dahil hindi sila yung ine-expect kong taong magbibigay nun, magsasabi nun. Kaya parang feeling ko, hindi niya na-cover yung emotion na nararamdaman ko noong mga panahon na yun. Pero ngayon, no, habang pinapanood ko to si Papa, at sinasabi niya yung word na may anak siyang teacher, ganyan, na nagtuturo sa bikutan. So parang may something guilt na parang okay, proud naman pala sila. So ituloy natin kung ano yung sinasabi ng papa ko dito. Tapos sa akin yung ano pa yan, sa akong pinangako mo sa baryo, dahil gumana akong service, yung halimbawa, man titabagan ni emergency, ang ako lamang, produhan lamang yung sasakyan. Hindi na ako gawin sildo, free. Ako ang mag-ride. Wow! Ayun ako, pinangako mo sa baryo. Politisya na politisya. So nangangako ang aking papa. Ban level ka niya, kagawad. Kabados, kagawad. Mahahasa pa to si papa eh. Kasi first year niya, first term niya sa pagiging kagawad sa amin. No? So as I recall, nag-top 3 ata siya sa list ng pagiging kagawad sa aming baryo. So imagine nyo, first na tumakbo, nag-rank 3. So nakaka-proud naman din si papa. Ayan. So, ganun talaga pa. Parang i-establish mo muna yan eh. No? At least, sa mga susunod na talk mo, mas kakaiba, no? May mas laman. At mas may laman doon sa pinaka-topic na pinag-o. Siyempre, may event. Though, na-highlight naman ni Papa na dapat yung mga bata ay focus, no, sa pag-aaral. Kasi nga, yun yung one of the key para sila ay umasenso sa kanilang mga buhay. Sa induction ceremony kasi, di ba, hina-highlight dito yung pag-welcome sa mga bagong students, faculty members, or staff. And also, sinasabi dito, ano ba yung mga traditions, values ng isang schools or organization. So, yun pa. Kasi nga biglaan, no? Kaya siguro hindi na rin talaga nakapag-prepare si Papa ko. Pero bottom line, for me, for my personal, it affects me, no? Na parang, wow, nasa ganong level na rin si Papa ng exposure, no? At alam natin yan, nasa politics, no? Kaya talagang ina-expect na yung mga ganyang simpleng public talk, no, ay gagawin, no? Setting good example sa mga communities. And natuwa lang ako kasi isa ako dun sa binigay niyang example. So, kaya sa mga nakapanood kay Papa, thank you po sa mga palakpak ninyo. Ibig sabihin nito ay ino-honor ninyo yung mga nabanggit ni Papa. So, and maingat kayo dyan sa Bicol. Punta ako dyan sa May. Bye! Thank you for watching, mga kamukha.